Yan. Magandang araw mga yan. Mga ka-builders natin, mga ka-no more nails. Zero kahoy, zero pako. Yan po, buhos na. Nag-base na tayo. Yan. Puno na po yung ating biga. Yan, yung beam natin, yung cross beam natin. Yung dalawang cross beam natin. Yung ating runner na beam. Yan, puno na po. Tinakpan na po natin yung ating insulation at banig. Yan po, ipa-final na po natin yan. Yan po yung ating concrete slab na zero salo. Yan. Zero salo, zero tukod. Yan po, sa flooring, wala pong katukod-tukod dyan. Walang kasalo-salo. Diretso kisame na po. Tapos na po ang kisame bago magbuhos. Yan. Yan na po yung ating naka-roller na po yung ating yung ating buhos po. Yung final flooring natin. Final flooring na natin siya. Shoutout pala kay Ma'am Jem ng Cavite, Tagaytay, Cavite. Ma'am Jem, at yung pinoproblema nilang yung anilyo na malalayong spacer. Kasi nga po traditional yung pag-anilyo napanood natin doon. Yung kanyang father po yata yun po. Yun nga po, wala pong problema yun. Nakaset na po yun, yung traditional na pag-anilyo. U-bar lang po ang gagawin dun, ma'am. U-bar lang po. Ganun lang po kasimple. U-bar lang po yung anilyo. Wala pong kahirap-hirap mag-anilyo. Para po gitnaan yung mga malalaking space. Dalawa. Dagdagan po ng dalawa para mas lumiit po. 3 inches po yung spacer o distansya ng kada anilyo. 8 mm, 9 mm or 10 mm po yan ang anilyo nyo. Basta 3 inches po ang spacer. 3 to 4 inches po, pwede. Yan po, mas maigting po yan, mas matibay po. Yan po, mas matibay po yan sa magnitude na sinasabi. Unlike po dun sa traditional, yun nga po, malalayong spacer ng anilyo. Kaya pag nagkaroon ng magnitude, yan po, mas madali pong makrack yung buhos sa loob nun, yung semento. Yan po yung concrete kasi nga po, layo-layo po ang proseso ng pag-aanilyo. Yan po yung traditional, sinauna, pag-aanilyo. At sa pagbabani, ganun din po, layo-layo. Malalaki ang pagitan ng spacer ng kanyang pagbabanig, yung matting. Yan po, ito po ang ating coco lumber. Zero coco lumber, zero nail, yan, zero kahoy, zero pako. Yan po, ganyan po siya katindi ang kanyang anilyo. Yan po yung anilyo natin. Yung 3 inches na anilyo. Ang pagitan po, spacer. Kaya ganyan po kalupit yan. 9 mm lang po yan. 8 po yan. 8 bakal. 12 po yung ating dyan. 12 yung ating 12 mm po yung ating biga. Yung cross niya. Yan. Kaya po, 3 inches lang po ang yan, spacer. Yan po. Kaya ganyan po siya ka heavy duty. Heavy tibay po yan. Pag binuhusan po. Matibay po yan sa magnitude. Na lindol, napakatibay po. Ayan, ganyan lang po tayo magforma. Wala pong kahirap-hirap po. GI wire lang po at plywood lang. Ganun po ang goodbye kahoy, goodbye pako. Ganyan po estado. Nakayaka po mismo siya sa mismong anilyo. Kaya po walang buntis, walang lobo ang buhos. Kasi busog na busog po siya sa anilyo. Ayan, ganyan po. Single GI wire lang po ang ating ginagamit dyan. Yan po, nakita nyo naman, nagbubuhos tayo, malinis po, walang salo, walang mga nakatukot sa biga, wala pong kahoy. Yan po, nakikita nyo po kung gaano po kagastos ang traditional na pag-i-slab, na proseso ng pag-i-slab. Kahoy na po sa mga forma ng mga sahig, kahoy pa rin, tukod pa rin sa mga sidings po. Lahat po, proseso kahoy, tukod, lahat po. Napakatagal ng labor, napakamahal ng kahoy. Yan po, walang zero kahoy po. Yung pahirapan na ginagawa po natin sa traditional, sa sinaunang pag-islab yan po. Pinadali po natin yan. Mas pinatibay, mas pinadali, mas pinatibay po. Yan po, wala nang kahirap-hirap sa pag-aanilyo. Nakayubar na po siya. Napakatibay, 3 inches po ang pagitan niyan. Ang spacer. So, dito po tayo ngayon. Tindi po ng araw ngayon. Nag-base na po tayo. Puno na po. Wala na po tayo nakikitang banig na balutan.
Pa-final flooring na po natin yan. Pa-final flooring na po natin yan. Ganyan po ang zero kahoy, zero pako. Ganyan po siya katibay. Matibay po siya sa magnitude. Diretso kisame. Tapos na po. Wala na pong intindihin. Yan. Buhos po kami kanina lang umaga. Yan. Ano lang po. Pinapatuyo-tuyo. Para wala pong problema to. Kahit kinabukasan po ito. Continuation. Wala pong problema sa zero kahoy. Kasi tubular po ang tumapos ng lahat ng magagastos na yan. Sa traditional. Yan po ang tumapos sa pagastos na kahoy at pako at matagal na labor. Yan pong ating tubular na diretso kisame na po. Naka-ceiling setup na po yan. Naka-kisame na po yan. So bababa tayo. Yan. Shout out sa mga yan. Sumusubok pa rin. Yan. Nadagdagan yung ating ano at mga tiga Negros yan. Ating mga Patangas, yan, sumusubok ng zero kahoy, zero pako. Yan. Yan po yung tumapos yung ating tubular. Tumapos sa lahat ng magagastos ng proseso ng pag-islab yung ating tubular na diretso kisabi na po. Wala na pong intindihan po. 1.10 meters, wala pong saluyan. Pagbubuhusan natin, wala pong tukod, walang salo, walang kahoy, walang pako. Diretso kisabi pa rin. Tapos na pong kisabi. Matindi po yung banig natin yan. 2 inches lang po. At yung ating anilyo 1.10 cm na wala pong tukod o salo o kahoy, wala po. Yung ating ano, yan ang pakasimple ano. Kaya wala pong buntis, walang lobo. Ganyan po, nakayakap mismo sa anilyo. Yung problema nyo ma'am sa pag-aanilyo, yan po, yubar nyo lang po. Wala pong kahirap-hirap. Kasi traditional po yung gawa. Sinauna po yun. Kailangan nyo po pag ano, hindi nyo na po malulusot yun. Iyuyo nyo lang po, yubar. Yan po, wala pong kahirap-hirap. Pag malala yung spacer, yan, gusto nyo po ng ano, yung napanood ko po yung ano nyo, at malala yung spacer ni tatay sa kanyang pag-aanilyo. Wala po yun man problema. Nakaset na po yun. Mag-U lang po. Gagawa lang po ng anilyo na naka-U. U-bar po. Shoot lang po na walang kahirap-hirap. Ganyan po. Ganyan po natin in-improve yung pahirapan ng pag-aanilyo. Naka-U na po siya. Ganyan po siya katindi. Ganyan po siya katindi, katibay. Hindi po ng araw ngayon. Alas 12 pa lang ng tanghali. Mabagsik yung araw. Ano niya, kabilis patuyuin yung ating first base na buhos. Puno na po ang biga natin. Crossbeam, puno na po. Runner, puno na. Yan. Nabalot na po natin. Ganyan po ang swabe ng pagbubuhos. Hindi po yung unlike sa sinauna na mano-mano po na kailangan tapos-tapos. Yan po. Babalutin mo na yung banig at insulation. Yan po. Bago siya ipa-final. Kasi iba po yan sa traditional. Magkaiba po sila. Si traditional po, si old school na pag-islab, tapos po yan. Hindi po ganon. Yan po, swabe lang ang pagbubuhos. Pay po kung tatawagin po yan. Kasi wala na po kayong intindihin. At ang nilalapagan po niyan, matibay na tubular po at matinding banig. At ang banig natin nakahiga po mismo sa ating yan, napakatibay na tubular. Yan po, wala po salo. Nakikita nyo naman po. Malinis. Yan po ang kisame. Kisame po. Hindi po yung islab. Yan ma'am. Kisame po yung makikita dyan. Hindi po yung sinauna na pagtanggal ng forma. Islab lang po makikita. Wala po. Naglagay na tayo ng grills. Para hindi na po. Safety na po dito. Hindi na nakakalula. Yan po ma'am. Yan po sikreto ma'am. Kaya walang lobo, walang buntis ang ating mga biga kasi nakayaka po mismo yung plywood natin, yung forma sa anilyo. Ganyan po. Unlike po dun sa ano, yung sinauna na
pagpoporma ng mga biga, pag binigla ng buhos, umaano yung ano po, yung mga plywood po nun, may mga kahoy pa po yun. Pag binibigla nila ng buhos, umaano po, nag-i-spread yung forma ng ano, ng biga. Ang dami na pong kahoy nun, pako na nilagay doon, pero bumubuka pa rin. Yan po, wala oh. GI wire lang po yan, single GI wire. Pag binuhusan natin, yan po, nagtanggal na tayo ng forma doon, oh. 3 hours lang po. Tinanggal na natin, oh. Walang ka buntis-buntis po yun, walang ka lobo-lobo po yun. Unlike po dun sa, yan, yung sinauna na talagang makikita nila. Ang tindi na ng ginawa nila doon ng kuberetos na pagkakahoy, pero pag binigla nila ng buhos, bumubuka pa rin. Yan po, partida oh. GI wire lang po yan oh. Single lang po yan. Gusto nyo po doble yan, wala namang problema. Wala pong buntis o lobo yan oh. Yan, ganyan po, diretso, kisame na po. Kisame na po makikita nyo, wala na pong alisan niya habang buhay na yan. Unlike doon sa sinauna, pagtanggal ng forma, gagastos na naman kayo na kisame. Yan po. Walang salo yan. Buong flooring, wala pong nakatukod, nakasalo, wala. Yan. Okay. Nga po ma'am, yung problema nyo sa yun, napanood natin sa ano, yung spacer ng paganilyo, wag na po yung traditional na ano po, nakabuo po siya. UU-bar lang po. Yun lang po yung gagawin ni tatay doon. Kasi ayaw nyo po ng malalayo spacer. Nakita nyo yung ano ni tatay, ayaw nyo yung malalayo spacer. Gagawin lang po ni tatay doon, mag-UU. Gagawa lang po siya ng U-bar na anilyo para po lumiit yung spacer ng ano. Kasi tama po yung sinabi nyo ma'am, malalayo yung spacer ng anilyo. Wala pong tiba yun. Pag lumindol po yung magnitude, kumakalas po yung mga semento nun. Kasi malalayo po yung spacer ng anilyo. Yan po yung tradisyonal. Yung sinaunang paggawa ng slab. Tinitipid sa bakal pagdating sa anilyo, sa poste, ganun din. Wala po problema yan. Kahit 10mm, 9mm, 10mm, 12mm. Basta 3 inches po yung spacer ng anilyo. Kasi nagkakaroon po tayo ng magnitude. Yung mga lindol-lindol po. Kaya po walang nalalaglag na ano. Walang malalaglag na ano. Ang tendency niya na semento. Kasi busog na busog po yung biga natin sa ano, sa anilyo. Kasi wala na po tayong pinaprosesong yan, kahoy, wala na. Kahoy, pako, wala na po yan. Wala na po yun. Kisame na po yung makikita nyo. Yan po, walang salo po, buong sahig. Buong flooring po ng ating slab, wala pong salo yan, no? Maliban lang po sa ating runner. Yung siyempre walang sumasalong pader, yan yung nag-level para ma-level natin. Nakaalalay lang po yung ating base jack. 3 base jack lang po yan. Yan po, wala pong salo. Oh. Kisame na po, tapos na po ang kisame. Yan. Tapos na po. Yan po, tinanggal natin forma. Yan po, kinis-kinis po, napakaganda po. Wala pong kalobo-lobo, buntis, wala po. Pulido po yung pagkaano nyo. Yan, oh. GI wire lang po yung tinanggal natin doon, no? 3 piraso. GI wire kasi bakit po? Kasi mismong yung plywood natin nakatali po mismo siya sa mismong anilyo. Nakayaka po mismo siya. Kaya kahit biglain po natin ang buhos siya, wala po siyang buka o hindi po siya magre-react. Yan po, wala po. Binuhusan natin, wala man pong umusog. Wala pong bumuka dyan. Oo, no. Wala pong bumuka o mano sa tibay po ng ating yan, tubular. Yan po, ganyan po siya ka-heavy. Unlike po doon sa sinauna na proseso kahoy yan. Pag sa sinauna po, punong-puno to ng kahoy. Ganun po talaga ang pag-islab eh. Yung traditional talagang punong-puno ng kahoy po yan. Hindi lang po ang forma ang may sahig, sa sahig ang pinoproseso ng kahoy, pati sa biga lahat po may kahoy yan, pati forma ng ano lahat naka-frame pa po mga kahoy diyan. Tapos pagtanggal ng forma makikita nyo lang po doon slab, labas-labas yung bakal, gagastos na naman kayo ng kisame. Ang dami po na materialis ng pagkikisame.
Alam nyo naman po yung materials ng pagsiset up ng pagkikisame. Yan po, tapos na po ang kisame. Oh. Tapos na po. Wala na pong tatanggalin dyan, kundi ang sidings lang. Sidings lang po mga boss, mga madam. Yan. Ito lang po ma'am. Oh, yan po. Yan, sinishare po natin yan. Lahat po yan. Mapapanood nyo po sa ibang videos paano po natin ginagawa yan. Yan. Wala po ibang gagawin dyan kundi ile-level. Yan po, ating tubular. Yung paglalagyan po, para din po nagsiset ng kisame. Ganun na ganun din po. Na wala na pong ibang gagastusin pa. Po, zero salo. Yan, flooring natin. Ganyan po. Yan po yung tumapos. Yan, paulit-ulit natin sinasabi. Yan po yung nagwakas, tumapos sa magastos na sinaunang pag-i-slab. Yan po ang ating tubular. Diretso kisame. Pag dinouble ceiling po, yan, wala nang kahirap-hirap. Naka-settings na po yan ng ceiling. Isang buo, siroho. Wala na pong kahirap-hirap yung ating magagaling na mason carpenter mag-set up ng double ceiling. At yan po, naka-prepare na po. At napakatibay pa po. Unlike po dun sa yan. Sinauna, ang dami pa pong gagastusin dun. Wall angle, C-channel, metal frame. Ang dami pong gastos. Para lang mapatibay po nila yung kanilang kisame. Yan po, napakatibay. I-rebit lang po. Walang kahirap-hirap. Yan, ito po yung ating ano. Yan, nakita nyo naman po. Wala pong umano dyan. Wala pong umusog o gumalaw dyan. Wala po. GI wire lang po. Yan, makikita nyo po. GI wire lang. Single lang po yan. Wala pong bumuntis dyan, lumubo. Wala po. Yan. Kung ano po yung sukat ng hollow block, yun din po. Hindi na po tayo nagno-nosing. Nosing. Yung mga sinaunang proseso. Nosing na nga sa base, sa first floor. Pati sa taas, nosing. Hindi na po ganun. Kung ano po, di 5 ang hollow blocks nyo, 4 po ang biga. O number 6 po ang ginamit nila na hollow block. Jack belt o kung ano man. Number 6, 5 po yung biga, yung beam. Para pag pininis po, straight, wala na pong mga kantuhan. Yan, maliban lang po dito sa ating ano, kasi yan, may ano dito eh. Nag-nosing yung ating ano, ganito po talaga setup yan eh. Galing po sa baba yan eh. Hindi na natin pwede ganunin. Yan lang po, tsaka yung isa. The rest, wala na yan. Yan. Kaya yung problema nyo ma'am sa spacer na pag-anilyo, yung kay tatay, wala pong problema yun ma'am. I-ano nyo lang po. Iyuyubar nyo lang po yung anilyo. Then, ganun lang po kadali. Para po yung gusto nyo, siyempre, gusto nyo yung maigsi yung spacer ng pagitan. 3 inches po. Tama po yun. 3 inches, 4 inches po yung spacer ng pag-aanilyo. Para po mas matibay nga naman talaga, siyempre. Yan po yung ating zero kahoy, zero pako. Concrete slab. Taka yung mga tiga ano yan, yung nag-ano sa atin, yung mga tiga Batangas. Yan. Yan, mga sumusubok ng zero kahoy, yan, napatunayan nila, matibay talaga. Nilalambitin na nila yon. Nakita nila, kaya nawala yung kanilang fear, yung takot nila. Kasi nga, sa traditional, talagang punong-puno ng kahoy yan. Kasi nga po, mabigat ang slab. Gravel and sand, semento, tubig, kaya mabigat po talaga. Yan po. Hindi po siya umubra sa ating ano, yan, tubular. Kahit anong bigat niya po. Tapos busog na busog yung anilyo sa ano, yung biga natin ay talagang wala po siyang ano. Wala po siyang galaw. Yan po, pinormahan natin to. Ganyan lang po yan. Wala na pong alisan yan. Hindi na po yan bababa o ano, hindi na po. Kasi mismong yaka po mismo siya sa yung ating plywood. Yan. 1/2 man po yan, 1/4 o 3/4. Nakayaka po mismo siya sa anilyo. Kaya wala pong doble trabaho o sakit ng ulo, gastos uli. Sisinsilin na naman kasi lumobo at tumigas na. Trabaho po yun. Yun po yung mga tradisyonal. Paulit-ulit lang po nangyayari yun. Ganun-ganun lang po.
Yan po yung ating ano, ayan. Zero salo, zero kahoy, zero pako yan. Po, bubuhusan natin tong ating shade po. Kahit wala pa po yung grills, kahit buhusan po natin, wala pong problema. Kasi isang buo po yan, galing sa dulo. Opo, ibuhusan natin yan. 4, 4.5. Doon po sa ating downspout, ating drainage. 4.5 po. Talaga sa totoo naman ang slab po talaga mabigat po. Kaya gano'n na lang po siya lagyan ng kahoy. Traditional syempre. Kaya paano tayo mag-i-slab na walang kahoy, walang salo, yung buong flooring, wala pong kasalo-salo yan. Kahit pat-pat, wala po yan. Tapos wala na rin kahoy sa pagpoporma ng biga. Yan po, diretso kisame na, tapos na. Wala na pong intindihin, double ceiling, wala na pong gastos, itatap lang po yung plywood, hardiplex man o kung ano man. Wala na pong kayong gagastusin pa. Para lang mapatibay yung ano yan po, nakaprepare na. Pinakamatibay na tubular. Tatap nyo lang po, i-rebit na lang, tapos na po yung magandang ceiling nyo. Yan po, pati yung traditional po, yan sa pag-wiring. Sa traditional, ang nilalagay lang po dyan, alambre. Sa sinauna, yung old school na paglilinya ng kuryente, ang sinusuot lang po nila dyan, alambre. Tsaka lang po nila gagawin yan. Hihilain ang maghihila ng mga wire. Yan po, tapos na po yung ating wiring. Oh. Naka-series na po yan, tapos na. Yan po, lalagyan lang po ng bukilya yan. Lilinyahan na lang po yan. Lalagyan lang ng breaker, andyan na po. Unlike po doon sa traditional na alambre lang po ang inaabang dyan. Tapos pahirapan pa sila sa paghila, sa paglusot ng wire nun. Ganyan po ang tradisyonal. Pipinisin mo na to, papalitadahan mo na yung pader bago maglagay ng mga outlet. Ganyan po ang tradisyonal. Matigas na po yung ano, kaya ganun po. Sinauna. Panahon pa po ng hapon yun. Pininis muna yung pader bago naglinya ng kuryente. Naglagay ng mga outlet. Sobrang ano po, di ba? Kung titingnan nyo, bakit pwede naman palang gano'n. Yan po, yung in-improve natin. Maglagay ka muna ng utility box bago ka plastering. Naka-prepare na yung mga ano, utility box, outlet. Ganyan po yun. Unlike po doon sa sinauna, pinipinis muna bago papahiwaan ng foreman o ng engineer. Ano klase? Di ba po? Ilang dekada na po yung ginagawa. Doble trabaho. Tapos alambre lang po yung inaabang nila. Instead na wire na, sana. Yun po, yung in-improve naman natin. Yan po. Mismong PD wire na po. Linya ng ilaw. Tsaka ng outlet. Tapos na po. Kakabitan lang po ng electrician yan. Naka-prepare na po yan, naka-flexible na po, nabuhusan na po yun. Yan po. Yan po yung ano, winakasan natin yung madugong ano, magastos na traditional na pag-i-slab. Yan, dami po natin mga ni-repair po, yung mga yan, yung mga nagpa-contract sa atin ng zero kahoy, zero pako, yan. Shout out sa kanila, yan, yung mga kliyente natin na yan nagpagawa sa atin ng ganito po, diretso kisame yan, kasi yan po, magastos po talaga pag wala pong ano, talagang ganun talaga pag walang ano, traditional talaga ang gawa, mula sa pagtatayo ng slab hanggang sa mga forma ng biga, puro kahoy po yan, tad-tad ng kahoy po yan, naka-frame, tapos kilo-kilong pako, ubusin dyan. Kung ano-ano pa pong gagawin nila dyan na pagsusurbol. Kasi po, bibiglain nila ng buhos yan eh. Ganyan po ang traditional, sinauna. Ganun po siya kagastos, ganun po siya katagal ang labor. Wala po kayong madadaanan dito. Yan, yung flooring na po yan. Wala po kayong madadaanan dyan. Punong-puno po ng kahoy yan.
Buko lang abutin nyo po dyan. Ganyan po ang tradisyonal. Tapos pag binuhusan yung mga biga, yung mga poste, puro lobo. Puro nakanganga. Yan po yung mga dami natin ni-repair niya sa project. Yung mga yan po nag-contract ng ano. Kaya nahirapan tayo kasi puro buntis yung kanilang mga biga, puro luha. Kasi nga po, yung hindi nila na-sureball yung kanilang traditional na ginagawa. Hindi nila na-sureball. Nagkulang sila doon. Nagkulang sila sa mga pampatibay nun para hindi bumuka. Kasi nga bibiglain nila ng buhos yun eh. Kasi pag nabuntis po yan, uulitin po yan uli. Tapon yung halo niyan, siraan na yung forma, tapon yung halo, uulitin na naman po yun. Yan po yung tradisyonal. Yan po, unlike po dito sa ating yan po. GI wire lang po, partida. Wala na pong mga formang kahoy yan. Pako, mga naka-brace dyan, wala na po. GI wire lang po, nakayakap mismo sa ano, wala pong buntis yan. Forma, unlike po doon sa ginagamit na sinauna na panahon pa ni Magellan na bumubuka yung ano, yung buhos. Ang dami po natin ni-repair na ganun. Mga ginawa natin ng paraan kasi nga ganun po yung ano, proseso ng kanilang pag-i-slab. Halos lahat po ng ano biga eh. Lahat ng beam, pati poste, talagang lobo eh. May engineer pa daw po yun na kinuha eh. May engineer pa daw na kinuha po yun eh. Bakit ganun yung kanilang ano. Hindi lang po isang beses yun. Sa ibang ano, ganun din. Sira-sira yung kanilang mga buhos. Po, ito sa atin, wala po. Yan, nagtanggal po tayo ng forma sa baba. Nakita nyo po, walang buntis, walang lobo, walang wasak. GI wire lang po yung single, partida. Hindi po natin dinodoble yun. GI wire lang po yun. Hindi niya po kaya ibuka yung tindi ng ating ano. Yan po yung nagpatibay ng ating. Bakit po walang buntis, walang lobo? Kasi po yung spacer ng anilyo niyan, 3 inches lang po yan. Hindi po yan. Hindi po unlike sa sinauna, traditional, konti lang pong bakal noon. Kaya ganun po. Kaya pag nagmagnitude, nagbabagsakan po yung mga concrete na bato. Kasi yung anilyo po noon, sinorkat ng ano, kontraktor. Dinaan na lang nila sa forma. Pero yung loob po nun, konti lang ang bakal. Kaya po pag lumindol, yung biga nila, gumaganon po talaga. Kasi po, wala eh. Tinipid yung anilyo eh. Ang laki nga ng bakal nila, kulang-kulang naman yung anilyo. Ang lalayo ng distansya ng anilyo. Kaya po nagkakaroon ng ganon, bagsak. Yan po. Pag lumindol, may kisame na po tayo. Wala pong babagsak na semento sa ulo nyo. Kisame na po yun, no? Plywood na po yun. Unlike po doon sa traditional na talagang yan. Pag baklas ng forma, labas-labas yung bakal. Tapos pag yan, nagkaroon ng magnitude, lindol, matinding lindol, bagsakan yung mga bato. Yan po, walang babagsak sa ano natin, no? Naka-plywood, naka-black screw pa po yan. Na unlike po doon sa yun, traditional na napakagastos na nga, tinipid na nga, napakagastos na nga, tinipid pa. Tapos pag nagmagnitude, halos pakala mo walang bakal. Ang ganda lang ng pagka-finishing, pero yung laman pala nung structure nila eh tinipid sa bakal. Ginandahan lang yung mga tiles, yung mga finishing. Yung pala yung poste nila ay halos walang anilyo eh. Kaya ganun po, nagkaroon ng magnitude sa kanila, lindol. Madaling nag-collapse yung kanilang building. Kasi wala pong, hindi nila sinurbol yung pagbabakal.
kita nyo naman po yung ating beam, oh. 30 cm, oh. Wala pong buntis yan nung binuhusan natin. Wala pong salo yan. Yan po, makikita nyo po yung spacer natin, oh. Yung spacer ng banig natin, oh. Alam nyo po kung gaano kaigting yan. Kung gaano kalupit yan, oh. 2 inches. Kaya po nakita ng ating engineer yan, oh. Pumasyal dito, nakita niya yung proseso natin ng pag-aanilyo, yung pagbabanig po, oh. Hibit-tibay po yan. 20 times po ang tibay niyan. Unlike po doon sa sinauna na tinitipid po yung pagbabanig. Pag tumalikod yung may-ari, minamagic na nila yung pagbabakal. Kasi pag binuhusan, di naman daw makikita yun eh. O yun po yung tradisyonal. Yan po hindi pwede sa ating siro kahoy. Bawal po magtipid ng bakal dito. Bawal po na mag-reduce, mag-shortcut. Bawal. Bawal kasi wala na pong kahoy. Wala na po tayong bibiling kahoy. Siro kahoy, siro pako. Wala na po. Kaya ganyan po katindi yung niyan. Yung pagbabanig natin. Ganyan na po. Yan na po, ma'am. Yan na po. Siro salo sa flooring. Wala pong salo talaga yan. Wala. Sa bigat po ng slab, mabigat po talaga. Bakit po hindi man lang nag-react yung ating tubular, yung tindi ng bigat ng buhos? Kasi yun po, matibay po talaga. Isang buo po yan, ilang crossbeam po yung dinaanan niya, yung nilusutan ng ating tubular. Yan, nilalambitinan po natin yan para po mapakita natin sa inyo na matibay po yan. Yan po yung ating yan po yung ating na-discover. Yan po. Kikisame. Tapos na po. Wala na pong gasto sa pagkikisame. Yan. Ikakabit na lang po ng mahusay nating mason carpenter ang ceiling. Hardiplex, plywood. Wala na pong kahirap-hirap yan. Wala na pong mga gagastusin pa dyan na metal frame, wall angle, yung mga hanger. Wala na pong gano'n. Yan po. Tatapla lang. Ubod ng tibay po. 50 times mas matibay doon sa ginagawa ng sinauna. Gagastos ng pagkikisame. Ganun po ang tradisyonal. Talaga magastos po. Kasi yan po. Salamat tayo sa binigyan tayo ng idea ng ganito. Ng tadhana. Yan, binigyan tayo ng idea. Paano po natin wawakasan yung magastos na sinauna na pag-i-slab? Na minana na po natin sa minana pa po natin sa mga ating mga nauna. Paano po natin siya in-improve, pinatibay, mas pinatindi. Yan po. Inalis po natin yung magastos ng pag-i-slab na yun, yung materialis na yun. Yan po yung tumapo sa magastos. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Yan po yung nagwakas, tumapo sa magastos na pag-i-slab. Nakahoy na yan, napako na yan, tagal ng labor na yan. Yan po ang tubular. Yan po yung tumapo sa magastos na pag-i-slab. At makikita nyo lang po doon, islab lang. Gagastos pa po uli ng kisame. Yan po. Diretso kisame na po yan. Ito po yung ating nauna, yung ating first floor. Traditional po ito. Hindi pa po natin na-discover to . Traditional po yan. Traditional po may ugong, may vibrate. Yan po, may vibrate po. Pag pinadyakan po yan, may vibrate. Yan po yung sinauna. May ugong po, may vibrate. Unlike po dito sa natin, yung na-discover natin na siro kahoy, siro pako, wala pong vibrate yan. Kahit padyakan nyo po. Ganun po siya ka-heavy. Kasi nga po, ang tindi ng banig niya. Tsaka yung poste at anilyo natin talagang busog na busog po yan sa sa anilyo. Kaya po yung sinauna yan po, pag pinadyakan nyo po yun, mayanig po yun. Maugong. Yan po yung traditional, yung sinauna po na pag-i-slab. Pag pinadyakan nyo po yun, maugong po yun. Nagba-vibrate po. Yan, alam nyo naman po yan. Unlike po dito sa ating na-discover, padyakan nyo po yan, wala pong vibrate o ugong. Ganyan po siya kaigting. Ganyan po siya ka-solid. Yan po yung una nating ginawa, yung una natin na-discover. Diyan na po natin, yung unang-una po natin ginawa bago po tayo nagkaroon ng mga projects na mga ng mga nagpagawa rin po ng Kasi nakamenos po sila sa gastos. Kahoy,
pako, yung tagal po ng labor noon, lahat po noon, pati forma, siding, puro kahoy po yun. Na masyadong pahirapan, na napakadali lang naman pala, ganyan lang naman po. Di ba po? Pati sa pag-aanilyo, na hirap sila sa pag-aanilyo. Halos dumugo na yung kamay nila. Yan po, walang kahirap-hirap. Paano natin anilyuhan? Ganyan lang po, kasimple. Yan lang po yung bubusisiin natin. Ganyan lang po, wala na. Wala na pong kahoy, walang pako yan. GI wire lang po at plywood yan. Unlike po doon sa sinauna, sa traditional, ang dami pa pong chichiburetsi na ginagawa dyan. Tapos pag binuhusan, wasak naman. Lobo naman yung mga poste at biga. Dami po nandiyan, dami na po natin na-repair na ganyan. Pag hindi mo na sureball ang traditional, ganyan po talaga magiging tendency niyan, ganyan na mangyayari. Lalo na ang anilyo po layo-layo. Yung spacer o distansya ng anilyo, malalayo yung pagitan. Kaya nangyayari po yan kasi ang laki po ng butas. Malakas po yung halo. Tapos ang laki pa po ng biga nila. Kaya po ganun. Bumubuka yung forma. Kasi nga po, malalayo yung distansya o spacer ng anilyo nila. Masyado nilang tinipid. Kaya pag lumindol, pag nagkaroon ng magnitude, lalaglag po yung semento niyan. Kasi kulang-kulang po yung anilyo niyan eh. Sinorkat nila yan eh. Kaya bumabagsak po talaga yan. Lalo na sa flooring, traditional, semento lang makikita mo. Bagsak ang flooring, ang semento niyan. Sa mating nila ng banig, halos 25, 20. O, 25, 25 cm ang spacer, ang mating nun. Dinadaan lang po nila sa finish, sa tile, sa pintura, sa mga design. Pero yung structure ng bahay, tinipid po sa bakal. Kaya pag lumindol, yan po, talagang guguho lahat yun. Tapos walang tie beam sa ilalim, hindi na naglagay ng tie beam. Ang dami nakalimutang tinali na bakal, connector ng mga beam. Yan po yung traditional ng sinauna, mga sinauna kasi talagang nangyayari talaga ganoon. Pag hindi binusisi, yun po yung magiging mangyayari diyan. Talagang bubuka lahat ng buhos niyan. Pag walang po. Pag kulang-kulang po yung yung anilyo. Po. Kaya ma'am, wala problema doon sa pag-anilyo ni tatay. Walang problema doon ma'am sa pag-anilyo ni tatay. Magyuyubar lang po si tatay. Then, ganun lang po niya kadali ilalagay para po yung gusto nyo ma'am na, syempre, yung nirereklamo nyo na ang lalayo ng spacer ng ni tatay. Ang lalayo ng spacer ng niya, ng anilyo. Yun, napanood ko po lahat eh. Ang lalayo ng spacer ng anilyo niya, gusto nyo po, yun, para hindi na po mahirapan kasi mahihirapan na po yun. Pag binuo po yung anilyo, mahirap po talaga yun, nakaset na po yun eh. Iyuyubar nyo po ma'am yung anilyo. Payuyubar nyo po kay tatay. Wala pong kahirap-hirap mag-anilyo ma'am. Kung gusto nyo pa 2 inches ang spacer nyan, isushoot nyo lang po siya na napakadali po. Ganun lang po, ganun lang po. Para po maging 2 inches, 3 inches, yung gusto nyo po na, yun nga po, yung gusto nyo na spacer. At sinasabi nyo nga po ma'am, tama po yun, wala pong tiba yun, malalayo ang malalayo ang spacer o distansya ng ng anilyo ng biga. Yan po ma'am, ang gagawin lang po ni tatay doon, gagawa po siya ng anilyo, iyuyu niya na po, nakayu na po ma'am, nakayu. Wala po yung problema, kahit lumabas na po, kahit 8 mm lang ma'am. 8 mm na kabilya, itutupi lang po yun pag umangat na po yung buhos. Po, tama po yun ma'am. Gusto nyo yung ayaw nyo ng malalayo na na spacer ng anilyo. Gusto nyo po yung, syempre yung maiigsi lang yung pagitan. Kasi yan po yung traditional eh. Yan po yung gawa ng traditional talaga, yung malalayo ang distansya ng anilyo niyan. Kaya pag lumindol,
bagsakan po yung ano, nagka-crack po yung mga ano niyan. Yun nga po, yung sinabi niya, ma'am, wala pong tibay. Tama po yun, walang tibay yun. Wala po talaga tibay yun kasi yung anilyo po noon eh, minagic. Yung sinasabi niyo, ma'am, na ang lalayo, tama po, malalayo nga. Yun nga po yung gagawin ni tatay doon. Gagawa lang po siya ng U-bar na anilyo. Wala po siyang kahirap-hirap mag-anilyo. Kasi hindi nyo na po malulusot yun. Kung sinauna po yung gagawin nyo, yung tradisyonal, ay hindi nyo na po mailalagay. Bubuuhin nyo po yung anilyo nun eh. I-U-bar nyo lang po, ma'am. Pa-U-bar nyo lang po kay tatay. Yan. Pa-U-bar nyo lang po. Wala pong kahirap-hirap si tatay mag-anilyo doon. Ayahay niya po, kahit 2 inches pa po yung gusto niyang spacer dyan. Yan po, ma'am, oh. Parang ganyan po, ma'am, oh. Nakayo, ma'am, oh. Nakaset na po yan. Wala po kayong kahirap-hirap mag-anilyo dyan. Wag po yung sinauna. Wag na po nun. Para wala na yan po yung in-improve natin, yung pahirapan ng pag-anilyo, hirap na hirap, dumudugo na yung kamay. Kasi ganun po yung proseso ng anilyo niyan. Sinauna po. Yan po talaga yung mga tinuro eh. Sinauna eh. Ang hirap-hirap po niyan. Galing po tayo dyan eh. Tapos yung anilyo, gusto ng engineer, ng foreman, ganun yung distansya. Kaya po wala. Ganun talaga eh. Yan po. Wala pong saluyan, no? Buhos, wala pong salo. Ang buong flooring, wala pong kasalo-salo, katukod-tukod, wala po. Maliban na po sa ating runner, siyempre, alalay lang po yan, no? Wala pong sumasalong pader dyan, natural po, gaganon yan. Kaya po nakasuporta yung ating yan, yung ating base jack, 3 base jack lang po yan. Double cross beam natin, yan. Natural po yan. Wala pong sumasalong pader dyan, eh. Kasi beam po yan, biga po yan. Pero the rest po, yung buong flooring natin, wala pong salo yan, wala pong tukod, wala pong kung anong mga nakatukod na base jack dyan o kahoy, wala pong nakatukod dyan. Wala nakasalo. Yan po. Ganyan po yung kaigting. Kasi wala na pong tayong kahoy, wala na pong tayong binibiling kahoy, pinoprosesong kahoy, pako, wala na pong ganyan. Dalhin na lang po natin sa bakal, busugin na lang po natin yung anilyo ng biga, tsaka ng poste. Diyan na lang po natin dalhin. At least wala pong tukod, walang kahoy, walang pako, yan po. Oh, tapos, wala pong abala sa dinadaanan natin. Kasi sa traditional po, talagang punong-puno po ng kahoy to, ng salo, ng tukod. Punong-puno po yan. Kung di kahoy po, tubo. Sandamakmak na tubo po yung nakatayo dyan. Yan po, yung tumapo sa ano, sa tubo, sa kahoy, yung ating tubular. Yan po. Kahit punuin nyo po ng tao yan, tungtungan nila yan, hindi po yan gaganon. Sa tindi po yan. Galing po yan, isang buo po yan sa loob. Galing sa loob. Yan, ganyan po yan. Kaya ma'am, yun lang po ang ano natin, ma'am. Yun lang po yung sasuggest nyo kay tatay. Gagawa po siya ng U-bar. Yan, bago niya po para yun sa gusto nyo, ma'am, na siyempre yung spacer. Ayaw nyo ng malalayo na spacer ng anilyo. Yun po, masusunod po yun. Gagawa lang po si tatay ng U-bar na anilyo, then isushoot lang po. Ganun lang po, tatalian. Ganun lang po, wala pong kahirap-hirap na. Yun lang po yung solusyon doon. Yun po yung the best na solusyon doon. Wala na po kayong intindi. Wag na po gagawa ng traditional na anilyo. Wag na po, wag na po. I-U-bar lang po para wala pong kahirap-hirap mag-anilyo. Kasi yung traditional ay pahirapan po talagang pag-ano doon, proseso. Yan, para po yung gusto nyo, ma'am, na spacer ng anilyo, eh maliliit lang yung distansya. Yan po. U-bar lang po ni tatay, then kakabit lang po na walang kahirap-hirap. Ganun lang po. Kasimple. Para po yung biga po talaga namang ubod ng tibay yan. Pag binuhusan po yan, ma'am, ang spacer yan 2 inches o 3 inches, ay wala pong kawala yung halo dyan. Hindi po kakawala yung halo dyan. Hindi niya kaya yan. Yung yan 8 mm. Hindi niya po kaya itulak yan. Ayun, oh. Kung forma yan, kaya niya. Pero kung bakal po, ma'am, tapos ganyan po yung spacer, ma'am, 3 inches, hindi po kaya ng halo yan. Mabibigo po siya dyan. Hindi niya kayang ibuka yan. Hindi niya